Then, strawberries. Two dozens of eggs. May shortage daw ng eggs dito. Pero parang wala naman sa amin. Granola minis. Favorite nila to. Apples. I think this one is organic. Bananas. Mura yung bananas dito. Tapos pipili ka lang kung alin yung madami. Kasi minsan may 7 lang, 6, ganyan. So, dapat 8 yung kukunin mo. So, ayan na siya. Anong tawag dito? Door hanger. Door hanger ba yan? Para sabitan namin ng towel sa CR. Hi guys, samahan nyo akong i-unbox tong mga pinagbibili ko sa Amazon. Nung nagre-review pa ako for CCS exam, gusto ko talagang gumawa ulit ng mga breads. So sabi ko, after ko maipasa yung exam, gagawa na ulit ako ng bread. Diba yung bread maker ko before, binenta ko na nga siya, yung binili ko sa marketplace. So now, sabi ko kapag nakapasa na ako sa CCS, bibili ako ng bagong bread maker. Tapos bumili lang din ako ng mga ibang accessories sa paggawa ko ng bread. So this one, mga pinagbibili ko lang yan sa Amazon. Ano bang tawag dito? Yung pang slice, yung pang ganun ng bread. Kasi gagawa ako ng pandesal. This one, sobrang excited ako dito. Bread cutter. Maliit kasi yung nabili ko dati. And this one, sobrang cute. Iyang nice. Ang ganda, guys. Serrated na bread knife. Ayan siya. So, ganyan siya pag kinat mo yung bread. Aesthetic. Oh, ang ganda. May kasama pa siyang tali. Lagay natin. Ayan. Maganda siyang pang slice ng loaf. And then, ito, ang cute din ito. Bumili ako ng mittens, silicone mittens. Ganda ng color niya, guys. Silicone yan. Parang white or hindi, cream siya. Tapos beige itong dito sa baba. Fabric yan, then ito silicone. Tapos sa loob, fabric din. Ang ganda niya, guys. Para hindi na ako laba ng laba kasi pag nagkakadumi. I-wash ko lang siya dito. Ang cute! Ang gaganda na nabili ko ngayon. And then I also bought containers para paglalagyan ko ng flour, tsaka yung ibang mga ingredients ko for baking, tsaka dito sa kusina. Para lang siyang lock and lock, pero isang set na siya. Ang dami, iba-ibang size to eh. I think this one is the biggest. Tapos may kasama pa siyang stickers, chalk marker, erasable chalk marker. Ang cute! Pwede mo siyang i-label using that. Mamaya aayusin ko to. My phone. And then, look at my mittens. It's so cute. So when you get something that's really hot. Yeah. And, i-unbox natin yung bread maker. This one is the Elite Gourmet. Binili ko to sa Amazon. Kung gusto nyo rin yung ganitong bread maker, ilalagay ko yung link sa description box. Parang nabili ko to for $75. Yan, here's the manual. Maganda kasi dito, marami siyang programs eh, marami siyang settings. Kaya nagustuhan ko siya. And, gusto ko yung color niya, favorite color ko. Yeah. So, yan. Uy, ganda ng color. Favorite color ko. Sobrang ganda ng color. Mas maliit to kaysa dun sa bread maker ko before. Sobrang laki kasi nun. Nice. Yan siya, guys. Nandito rin sa loob yung
measuring cups and spoons. And ito yung pangkuha nung paddle. Ayan, nandito rin pala yung paddle. This is the measuring cup and spoon, teaspoon, and tablespoon. And ito yung lalagyan niya. Dito ka magbe-bake. Dito may ilalagay yung mga ingredients. Ayan. Ang cute. Ayan siya, guys. This is the Elite Gourmet bread maker. It has 19 settings. Diba? Ang dami. Tapos 2 pounds yung capacity niya. Pwede kang gumawa ng cake, pizza dough, yogurt, diba? Jam. Tapos pwedeng dito ka lang mag-knead. Tapos sa oven mo ibe-bake. So, yun yung gusto kong gawin pag gumawa ng pandesal. Pero syempre gagawa rin ako ng basic na bread. Siguro tomorrow itry ko. Kasi mamaya pupunta kami sa park. Ayan yung loob niya, guys. So, dito yung paddle. And sa loob, nandun yung mga heating elements. Sobrang nice, guys. Maglaro kayo ng itong dalawa. Pinugulo niyo ako eh. Hi guys, nasa park kami ngayon. Medyo maganda na yung panahon. Malamig pa rin, pero hindi na sobrang lamig like teens. Ngayon 45 degrees Fahrenheit. So bearable yung lamig. Kaya nagpunta kami sa park. Nandun sila naglalaro, nagbabasketball. Malamig pa rin. Sakto yung ganitong lamig. Pero naka-puffer jacket pa rin ako. So, weather up, parang okay na. Ganito na lagi yung magiging temp. Medyo malamig pa rin sa umaga. Nasa 20s, 30s. Pero, pagdating ng ganitong oras, sa hapon, mga 4 p.m., 3 p.m., bearable na yung lamig. Ganito lang yung gusto kong lamig. Sakto lang siya. Kaya yan, madaming tao ngayon sa park. May mga naglalaro ng basketball. Excited na akong mag-summer. Actually, hindi, diba, spring muna. Hindi ako excited sa spring. Kasi last year, looking forward talaga ako sa spring. Kaya lang, 2 times akong nagka-flu. Kaya ayoko na ng spring. Kasi nga, uso yung allergies pag spring. Kaya summer talaga yung nilook forward ko ngayon. We're live on TikTok, guys. Second time kong mag-live. Nang isang araw nag-live din ako eh. Tinatry ko lang. Tapos ngayon nasa park kami. Wala naman akong ginagawa. Naglalaro sila ng basketball. So, mag-live na lang ako. Hi guys, it's me Dan and welcome back for another video. So months ago, actually last year, I posted a video sharing yung naging experience ko on the day of my NCLEX. Now let me share naman how I got to that point, ano yung mga preparations na ginawa ko, yung mga study tools na ginamit ko that helped me pass my NCLEX. Just a quick background guys, I graduated 2011. Hindi na ako nag-work for 5 years as a nurse prior to taking my NCLEX. That's why kailangan ko talagang i-review from the very beginning or as in lahat ng topics for NCLEX. Nung nagre-research ako kung ano gagamitin kong review materials for NCLEX,
I knew that I don't want to spend a lot of money on it. Lalo na sa inyo guys na wala pa sa US, yung as in nasa Philippines ngayon tapos mag-a-apply pa lang sa mga agency or recruitment after maipasa yung NCLEX. Marami pa kayong pagdadaanan or marami pa kayong bayarin after ng NCLEX. As much as possible, ayoko mag-spend na masyado malaki kung kaya ko naman siya ipasa na konti lang yung magagastos ko. Pero kung gusto ko talaga makatipid, I could have just watched INAP, yung kay Sir Jay Balitya. Kasi may access pa rin yung husband ko dun sa recorded videos nila. Kasi sa Facebook lang yun yung mga live nila. So, dun lang yun pinapanood sa Facebook. May private group sila, nandun yung mga videos. So, may access pa rin dun yung husband ko. Even though 3 years na siyang nakapasa, nung time na magre-review ako. Pero hindi ko siya ginamit kasi nung chine-check ko siya, medyo naguluhan ako dahil nga Facebook, Facebook group lang or Facebook page. Parang walang structure yung dahil hahanapin mo lang doon kung alin yung papanoorin mo, kung alin yung uunahin kong panoorin. And then, I have read good reviews about Simple Nursing by Mike Linares. Meron na rin siya mga YouTube videos. Pero yung nasa YouTube kasi, onti lang yon nung full videos na nandun talaga sa website niya. So, my first study tool na ginamit is Simple Nursing. Yung pinurchase kong membership sa kanya is for 3 months. I think minimum nila is 2 months. Nag-start ako mag-review January 24. Last year yan, guys. And natapos ako April 23. And yung expiration niya is April 23. Doon sa 3 months na yon, pinanood ko lang lahat ng videos. Nag-notes ako. Syempre, meron akong isang binder na ginamit. Nandun lahat yung lectures ng Simple Nursing. Maganda yung website nila kasi, maayos. Nandun lahat yung topic. Nakabukod-bukod siya per topic. And maganda rin kasi yung videos niya. Maganda yung illustration. Tapos, naka-flash sa screen mo yung mga important topics na kailangan mong i-jot down. So, my routine was I study on weekdays, 3 hours a day, with 5 minutes break every 30 minutes. Para lang siyang Pomodoro technique. Kung hindi nyo alam yun, just Google it. Yung sa akin nga lang is 30 minutes instead of 25 kasi parang nabibilisan ako dun sa 25. Then, I use the app Flora for that. Sobrang helpful nung app na yon kasi it keeps you from using your phone while you're in that app. So, na-avoid ko mag-browse ng social media and nakaka-focus ako sa pagre-review. Free lang yung app na yun, guys. Ililink ko sa description box below. And disclaimer, guys, lahat ng babanggitin ko dito mga study materials, apps, or tools na ginamit ko is not sponsored. I am just sharing kung ano yung mga nakatulong talaga sa akin sa pag-review ko. Yung Simple Nursing, guys, meron rin siyang Q-Banks. So, kung gusto nyong gamitin yung Q-Banks ng Simple Nursing, pwede kayong mag-extend ng membership or mas mahaba talaga yung bilhin yung membership. You can answer the Q-Banks after every topic. Pwede kayong pumili ng topics na i-exam nyo. Pero hindi ko siya masyadong nagamit. Parang mga 3 to 4 times ko lang siyang nagamit. Maganda din yung Q-Banks nila, guys, kasi most of their rationales are in video format. So, para sa akin, mas naiintindihan kong mabuti or mas naa-absorb ko yung video format na rationale instead of nagbabasa ako ng rationale. One thing na nagustuhan ko rin sa Simple Nursing is very straightforward lang yung discussion. Walang mga paligoy-ligoy as in kung ano lang yung importante dun sa topic, yun lang yung i-discuss niya. Siyempre meron siyang mga konting jokes, ganyan. Pero very straightforward yung kanyang content. At the beginning din, bago mo panoorin yung mga topics, meron ka munang papanoorin doon na video wherein i-discuss ni Mark Linares kung paano yung gagawin mong atake sa pag-review. Depende yon kung new grad ka or 10 years ka nang nakagraduate. I-guide ka naman niya kung paano ang dapat mong gagawin na pag-review para magamit mo yung Simple Nursing ng mas madali. Kung meron lang akong hindi nagustuhan sa Simple Nursing is minsan nagdodoble-doble yung videos. Like, halimbawa, nandun na siya sa fundamentals. Mamaya, makikita mo siya sa pharmacology. So, medyo nagtatagal kasi minsan napanood mo na.
papanoorin mo ulit. Pero minsan, makakatulong rin siya kasi mare-refresh yung nire-review mo. But for me, medyo nagiging cost siya nung pagtatagal ng review ko. Since gusto ko siya matapos in 3 months lang, tinitingnan ko kung napanood ko na ba siya before. The second tool naman na ginamit ko is yung Archer Review. So, after ma-expire nung Simple Nursing ko, proceed naman ako sa QBanks. Yung Archer Review, meron din silang on-demand videos, parang lectures din and discussions like Simple Nursing, pero hindi ko in-avail yun. Yung QBanks lang talaga yung in-avail ko kasi nga, di ba, nakapag-review na ako nung sa Simple Nursing. So, yung pinurchase ko sa kanila is yung QBanks plus CAT for 2 months. QBanks, yung CAT is Computer Adaptive Test. Archer has study plans na pwede mong sundin. So, ang ginamit ko is yung 3-week study plan nila. Pero, in-stretch ko siya up to 6 weeks. Like kasi, pag 3-week study plan, parang araw-araw talaga nag-a-answer ka ng QBanks. Pero minsan kasi, umaalis kami, ganyan, may lakad kami, so hindi ako nakakapag-answer. Kaya na-stretch ko siya ng 6 weeks. Pero, ang sinunod kong pattern pa rin is yung pang 3 weeks na study plan. Nagustuhan ko yung Archer kasi mas mura siya kaysa dun sa ibang mga QBanks. Marami rin akong nabasang good reviews about Archer kasi yung questions are really similar talaga sa NCLEX na NGN. Even yung interface nila very simple and very similar din talaga sa real NCLEX. So, dalawa yung pwede nyong gawing exam dun sa Archer. Yung isa is yung readiness assessment. I did 17 readiness assessment and yung scoring doon is low, borderline, high, and very high. Yung goal mo sa readiness assessment is to achieve at least 4 highs or very highs, which will indicate a high chance of passing the NCLEX. Nung una nakakakuha ako ng mga lows and borderline, pero nung tumatagal na, nakakuha na ako ng highs tsaka very high. And then, before naman ako mag-NCLEX, naka 4 consecutive high naman ako. So, that's the time I said na ready na ako mag-take ng NCLEX. Yun na rin yung time na nag-schedule na ako. Ito sa readiness assessment, pwede kang pumili kung ilan yung items na gusto mong sagutan. Pwedeng 50 lang. Pero ako, 85 questions lagi yung ina-answeran ko every time na kukuha ko ng readiness assessment. Yung pangalawa naman is yung Computer Adaptive Test or yung CAT exam. Ito naman para talaga siyang NCLEX. Kasi nga yung NCLEX, diba, is a Computer Adaptive Test. Yung scoring naman dito is pass or fail lang, parang NCLEX. Of the 4 tests that I did, 2 pass and 2 fail yung nakuha ko. It's like NCLEX talaga kasi pag nakakatama ka ng sagot, humihirap yung questions and kapag namali ka naman ng answer, madali yung ibabato sa'yo na questions. And computer yung magde-decide kung safe nurse ka ba. Then mag-i-stop na siya and sasabihin sa'yo kung pass or fail ka. You can go from 85 to 145 questions. Maganda tong CAT para ma-practice mo and maano mo yung feels ng pag-exam ng NCLEX. Parang nandun ka talaga sa person view and ma-familiarize ka dun sa exam. Pero sabi ng Simple Nursing, mas accurate pa rin yung readiness assessment para ma-gauge mo kung ready ka na ba talaga mag-NCLEX. So, yung Archer Review, meron silang around 2,500 questions. Pero hindi ko siya naubos. Parang may natira pa ako mga 800 questions. And mga 2 weeks pa yung natira ko. Yung iba binibenta yung ganun. Pero yung sa akin, binigay ko sa best friend ko kasi that time nagre-review rin siya for NCLEX. Then, the third and the last study tool that I used is the Mark Limek Audio. This one is really helpful din, especially dun sa pinaka-nahirapan akong part ng NCLEX, which is the prioritization and delegation. Diniscuss niya doon kung paano yung gagawin yung atake, yung mga tips niya, kung paano mo sasagutin yung prioritization and delegation. Sobrang pinadali niya yung prio and dele. Nakikinig lang ako niyan sa Spotify. Parang 12 audios yon, different topics. Tapos nakikinig lang ako tuwing nagluluto ako o kaya naghuhugas ako ng plato, naglilinis ng bahay. So, lagi lang siya naka-play paulit-ulit. Na-familiarize din ako dun sa mga dinidiscuss niya. Sobrang laking help din talaga yung discussions niya na yun. So, yun guys, yung mga ginamit kong study tools to review for my NCLEX. And ang may share ko lang siguro sa inyo or tips is to have a consistent study routine.
Kasi pag hindi ka consistent sa pag-review, yung kung kailan mo lang gusto mag-review, saka ka lang magbubuklat, nawawala ka kasi sa momentum pag ganun. So, tatama rin ka mag-aral. Have a study plan, mag-set ka kung anong oras ka mag-review, kung ilang oras ka magre-review, kung ano yung mga topics na re-reviewin mo para sa araw na yon. Tapos, stay focused and motivated. Ako, binawasan ko talaga yung pag-scroll sa social media kasi talagang napakalaking distraction yung social media, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Binawasan ko siya talaga. And syempre prayers, and also ginawa ko yung novena to St. Jude before my NCLEX. Also, sinusulat ko yung affirmations ko. I use the 369 method. And everyday sinusulat ko siya tuwing morning or before ako mag-aral. I also meditate at least 5 minutes a day. It helped me relax lalo na nung malapit na yung exam ko. Sobrang taas ng anxiety pero nakaka-help talaga yung meditation, deep breathing exercises. And syempre, i-claim mo that you already passed the NCLEX. So, yun lang guys yung may share ko on how I passed my NCLEX, my preparations, and my study materials. I hope nakatulong tong video na to kung nag-review ka rin and nagbabala ka rin kumuha ng NCLEX. If you have any questions, comment it down below and I'll try to answer them. Kung nagustuhan mo itong video na to, make sure to give it a thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos and updates. Thank you guys for watching and see you on my next videos. Bye!